Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ako po ulit si Ana at ibabahagi ko naman ang kwento ng aking lola Puring noong mga panahong kasama pa namin siya. Karanasan ito ng pamilya nila na nangyari ilang dekada na ang nakakalipas kung kailan nagdadalaga pa lang ang aking lola noon. Ang kanyang edad, 11 anyos pa lang. Nakatira pa sila noon sa isang bukid at pagsasaka ang trabaho ng kanyang tatay. Maliban sa pagpapalay, meron din silang kanyugan na sinasanggot ni Lolo Sir Alex o yung ginagawang tuba. Tabi lang ng maliit na kalsada ang bahay nila, pero nung time na yon ay napakatahimik ng lugar, bunsod ng hindi pa matao. Walang kuryente at ang gamit nilang ilaw ay gasera lang. Mayroong babaeng kaibigan ng aking lola noon. Nakapitbahay lang nila at ang pangalan nito ay si Kaay. Lilinawin ko lang, sir. Sa lugar na yon ay malalayo ang agwat ng mga bahay at ang pinag-uusapan noon ay metro-metro. Subalit kapitbahay pa din ang tawag noon. Ganun naman talaga kapag bundok o kaya'y bukid ang lugar, di ba? So ayun na nga po, magkaibigan si Lola at si Kaay. At magkaklase rin po ang dalawa sa elementarya. Malimit ay naglalaro silang dalawa sa labas ng bahay nila Kaay. Nagbabahay-bahayan, Sir Alex. Nagluluto sa lata ng kung ano-anong halaman at kung ano-ano pang larong pambata. Mayroong tubod sa likod ng bahay ng kaibigan ni Lola na kusang umaagos ang tubig mula sa ilalim ng lupa. Pinusukan ito ng kawayan upang diretsyo at buo ang agos nito. Napakalinis nun, Sir Alex. Doon sila kumukuha ng tubig pang inom at doon din naliligo kasi diretsyo yun sa malaking timba na korteng parang banga at gawa sa goma. Kung galing sa paaralan, lalo na kapag maputik ang daan, diretsyo ang lola ko at kanyang kaibigan sa likod ng bahay, naghuhugas ng mga paa. Nagtatagal pa nga kung minsan gawa nang huhuli pa ng mga maliliit na isda ang lola ko sa agusan ng tubig papuntang palayan. Ngunit bili ng nanay ni Lola, limitahan ang pakikipaglaro niya sa kaibigang si Kaay, limitahan ang pagpunta sa bahay nito at huwag tatanggap ng kahit na anong pagkain galing sa kanila sapagkat ang lolo ng kaibigan niya, sir, na itago na lang natin sa pangalang Garing, ay isang bantog na aswang sa baryo na yon. Tapos mayroon umano itong alaga na kung tawagin ay Tiktik. At kung hindi nyo na itatanong, nabanggit ko po ito sa dati kong kwento na ang mga Tiktik ay umiiral talaga at laging panakot yan ng aming lola. At yun na nga po, ang bantog na si Garing ay hindi umano mapagkakatiwalaan, sabi ng mga magulang ng aking lola, sapagkat may galit ito sa kanila. Kahit magkapit-bahay kasi sila nun, Sir Alex, kapag may buntis kina lola at sa mga iba pang kabaryo nila, binibisita umano ng kapitbahay nilang Tiktik at aswang. Ngunit hindi ito nagtagumpay sa masamang balak kina lola dahil nahuli ng tatay niya. Pero paano naman nalaman na yung Tiktik ay alaga ng kapitbahay nilang si Garing? Ganito po kasi ang nangyari, Sir Alex. Ang lola ko ang panganay sa kanilang magkakapatid. Ngunit noong ipinagbubuntis pa lang siya, tuwing alas 5 pasado ng hapon kung kailan inaagaw na ng dilim ang liwanag, malimit ay namamataan ng mga magulang niyang padaan-daan yung kapitbahay nilang bantog na si Garing sa tapat ng bahay nila kahit wala namang pinupuntahan. Pabalik-balik lang ito na akala mo'y may hinahanap at kung minsan ay pumupunta sa tindahan na wala namang binibili. May mga pagkakataon din, Sir Alex, na talagang pumapasok ito sa bakuran nila lola at kunwari ay nakikipagkwentuhan tapos nagtatanong ukol sa mga bagay-bagay na wala namang kabuluhan. Kaya sa kilos pa lang, alam na ng nanay at tatay ni lola na nagkukunwari lang ang kapitbahay nilang ito, na ang totoong pakay ang malalangkang amoy ng tiyan ng buntis. Kada gabi noon, Sir Alex, may bumibisitang Tiktik sa kanilang bahay kaya ang ginawa ng tatay ni Lola,
naglibing ng pangontra sa may bakod tabi nung gate na yari sa kawayan. Yun naman po ay turo lang ng kanyang kumpare dahil malalaman daw kung aswang ang isang tao. So mas lalo silang nakumbinsi noon sa pagkatao ng kapitbahay na si Garing gawa ng minsan nung umakma itong papasok sa bakuran nila Sir Alex, napaatras bigla na akala mo'y nakaapak ng kung ano at naglakad palayo. Matapos nun ay dumadaan na lang siya, hindi na pumapasok at yung ngiti niya ay hilaw. Napailing na lang ang mag-asawa, yung mga magulang ng aking lola, at nasabing may lihim nga sa pagkatao ang kapitbahay nilang si Garing. Ngunit Sir Alex, hindi nawala yung dumadalaw sa kanila tuwing gabi. Sa halip, mas dumalas pa yung pagbisita ng tiktik lalo na nung malaki na ang tiyan ng nanay ni Lola. Hanggang sa isang pagkakataon pa, alauna ng madaling araw, humuni ito ng napakahina na animoy nasa gilid lang ng bahay nila. Nagising naman ang nanay ng lola ko noon bunsod ng naninigas at sumasakit ang kanyang tiyan. Bumangon din yung tatay niya tapos kumuha ng asin sa kusina pagkat dinig niya yung huni ng tiktik na mahina. At habang kumukuha ng asin, pagdungaw niya sa bintana ng kusina na butas-butas at korteng diamond, nasilayan niya ang isang nilalang na nakakapit sa labas ng bintana ng kwarto kung saan sila natutulog na mag-asawa kung kaya. Sa gulat at pag-aalala ng tatay ni Lola, kumuha ito ng kutsilyo at binato yung nilalang. Ngunit hindi niya natamaan dahil pagkabukas pa lang ng pinto, lumipad na ito palayo. Sinundan niya ng tingin ang direksyon ng tiktik pero naglaho ito sa kanyang paningin sa unahan na parang nilamon ng dilim. Dali-dali niya ngayong kinuha ang flashlight tapos inilawan sa unahan tabi ng palayan kung saan ito naglaho. Kumunot ang kanyang noo sir dahil may taong gumagalaw doon at nakatuwad. Dahil hindi naman natatakot ang tatay ni Lola sa aswang, kumuha siya ng sanggot at dali-daling naglakad papunta sa direksyon nung taong parang nakatuwad. Ngunit bago pa makalapit, tumayo ito at kumaway sa tatay ni Lola kaya nakilala niyang ang kapitbahay pala nilang si Garing. Nang dahil sa pangyayari, kinausap ito at binalaan ng tatay ni Lola na huwag siyang magkakamali sapagkat pupugutan niya ito ng ulo sa oras na mahuling inaaswang ang mag-ina niya. Sus Mariosep Kagaring, alam kong pabalik-balik kayo ng alaga mong tiktik dito sa bahay namin. Kung ayaw mong mas lalo kang maging bantog dito sa lugar natin, tigil-tigilan mo ang mag-ina ko ha. Binabalaan kita. Sumagot naman ang kapitbahay nila nag-alibay at ang sabi nito nang huhuli lang umano siya ng mga palaka. Ang tanong, kung yun talaga ang pakay niya, bakit madaling araw siya naghahanap, diba? At isa pa, may palayan naman malapit sa kanila, bakit doon pa talaga kinalolo? Matapos ang tagpong yon Sir Alex, hindi na nagpapakita si Garing. Pati yung tiktik na madalas nagpaparamdam sa kanila tuwing gabi, nawala rin po yun. Natakot din talaga siguro sa mga pagbabanta ng tatay ni Lola. Pero bakit nakakapasok pa rin sa kanila ang mga aswang na ito? Sa bakuran nila gayong may pangontra naman diba? Base sa kwento ni Lola, kaya nakakapasok pa din ay dahil sa may gate lang naglibing ng pangontra ang tatay niya. Ang aswang daw na yon Sir Alex ay sa palayan dumadaan sa likod na bahagi ng kanilang bahay at kung minsan ay nag-aanyo pang aso sa silong nila. So ang ginawa naman ng kanyang tatay, pinalibutan na talaga ng mga pangontra ang buong paligid. Simula nun awa ng Diyos, naipanganak naman ng maayos ang lola ko sir at iba pa niyang mga kapatid. Yung kapitbahay naman nilang bantog na si Garing, alam nilang may galit ito sa tatay ni Lola buhat ng nahuli nga itong nakatuwad sa gilid ng palayan at binantaan pa na pupugutan kung magpapatuloy sa masamang pakay nito. Yun po ang mga dahilan Sir Alex kung bakit malimit pinaalalahanan si Lola ng nanay niya
nalimitahan ang pagsama nito at pakikipaglaro sa apo ng bantog sa bahay ng mga ito. Maaari kasing nagtanim ito ng galit at baka siya ang pagbuntungan. Ngunit pagkukwento pa ng aking lola Puring, parang hindi naman daw kasi walang pakialam sa kanila ang matanda kapag naglalaro sila roon. Katunayan, mabait naman daw at nakikipag-usap pa nga kung minsan. Hanggang sa isang araw noon, umuwi ng tanghali sina lola mula sa paaralan. May baon naman siya para sa tanghali, subalit wala silang pasok kinahapunan kung kaya umuwi ang dalawa. Gaya ng nakagawian, dumaan sila sa bahay nila Kaay para maglaro ng bahay-bahayan. Plano ni lola noon na hapon nang umuwi kasi meron naman siyang baon. Doon na lang kakain kina Kaay at maglalaro hanggang hapon. At dahil maputik noon ang daan, dumiretso ang lola ko sa banga sa likod ng bahay nila Kaay para maghugas ng paa at tsinelas. Ngunit sa di inaasahan Sir Alex, nakita niyang may kinakain na hilaw itong sigaring na pagkakalarawan pa niya, parang bituka umano ng kung anong hayop at may dugo-dugo pa. Pagkatapos yung maliit na bahagi ng kanyang kinain, inaabot niya umano at pinapakain sa kung anong hayop sa silong ng bahay nila sa bungad ng pintuan na hindi mawari ng aking lola kung anong klaseng hayop kasi wala naman daw po siyang nakikita. Ang nakakatakot pa Sir Alex, kinakausap niya raw ito. Meron kasing isang bahagi ng silong ng bahay nila na tinakpan ng maigi ng kalakat yung tipong kahit liwanag ay hindi halos makapasok sa loob. At yun na nga po, natulala ang lola ko Sir Alex sa kanyang nasaksihan buhat ng maliban sa kumakain ng hilaw, may mga dugo pa ang bibig ng matanda tapos namumula ang mga mata. Halos maiyak na ang aking lola sa takot pero ngumiti raw bigla sa kanya sigaring at nagsalita kung kaya. Napawi rin ang nararamdamang takot. Bakit ka naluluha po rin? Natatakot ka ba sa akin, apo? Opo, lolo. Nako, para ka namang hindi kaibigan ng aking apo. Huwag kang matakot, mabait naman ako. Halika, maghuhugas ka ba? Opo, lolo. Sige, halika na. Eto may tabo. Salamat po. Sige na, bilisan mo. Bakit po kayo kumakain yan? Saan? Yan? Nakita mo ba? Opo. Ay, tinikman ko lang, apo. Kinain niyo po eh. Ay, ikaw bata ka. Mana ka talaga sa tatay mo, ha? Kung ano-ano ang nakikita mo. Kumakain ako niyan minsan kapag nagugutom at patikim-tikim lang naman. Pero bakit naman po hilaw? Hindi. Lulutuin ko yan, apo. Gaya nga ng sabi ko kanina, tinikman ko lang. Ano po yung pinapakain nyo sa silong kanina, lolo? Sige na po ring. Bilisan mo na dyan at maglaro na kayo ni Kaay. Huwag mo nang alamin yon. Sige po, lolo. Matapos noon, nagtaka na lamang ang kaibigan niya kasi di nagtagal ay nagpaalam ang aking lola na uuwi na. Simula noon ay natakot na si Lola Sir Alex na magpunta kina Kaay. Pagka-uwi ng bahay, kinuwento niya ang nasaksihan sa mga magulang. Dooy pinagbawalan na talaga ang aking lola kasi baka sa susunod ay siya na ang kakainin doon at ipapakain sa silong. Dagdag na sabi ng kanyang mga magulang, kaya kumakain ng hilaw sigaring ay dahil isa itong aswang. At yung kanyang pinapakain sa silong ng bahay, malamang sa malamang ang alaga nitong Tiktik. Simula noon, hindi na talaga pumupunta si Lola kahit sa bakuran man lang ng kaibigan buhat ng natakot din talaga sa kwento ng mga magulang nito at syempre sa mga kakaibang nasaksihan sa matandang sigaring. Naglalaro pa rin naman sila ni Kaay pero sa paaralan na lang. Kapag oras na ng uwian, diretso na kagad sa bahay. Ngunit hindi lang nagtatapos doon ang kakaibang kilos at ginawa ng kapitbahay na bantog.
na nasaksihan ng pamilya nila Lola. Sapagkat minsan isang hapon pa, 3:00 pasado, nasa ibabaw ng nyugnon ang tatay ni Lola kasi nga gumagawa ng tuba. Maya-maya pa, namataan niya si Garing na naglalakad papunta sa kabilang sakahan. Pinagmamasdan niya lang ito kasi nagmamadali umanong naglalakad. Hindi napansin ni Garing ang tatay ni Lola na naroon sa ibabaw ng puno ng niyog. So habang naglalakad ito, Sir Alex, nakita niya ang manok ni Lolo na may mga sisiw. Sa maniwala kayo o hindi, nang madaanan niya ito, Sir Alex, walang kung ano-ano ay dinampot niya ang 2 sisiw sabay subo sa bunganga. Pagkukwento pa ni Lola, parang kumain lang daw ng mamon. Ang nakakapagtaka lang sa ginawa niya, hindi man lang natakot ang mga manok nung papalapit ito. Lumipad lang daw ang inahin nung nadampot na ang 2 sisiw. Walang kahirap-hirap, parang dumampot lang ng mga bato. Ayon sa tatay ni Lola, parang hindi raw nakikita ng mga manok ang kapitbahay nilang Bantog habang naglalakad papalapit sa mga ito. Di lang maipaliwanag kung paano niya ginawa ang parang naging bulag sa mga mata ng manok, basta yun daw ang nasaksihan ng kanyang itay. So yun na nga, pagkasubo ay diretso lang na naglakad na parang walang nangyari. Ang hindi nito alam, may nakasilay sa kanya sa ibabaw ng puno. Sa ginawa nito, napailing na lamang ang tatay ni Lola nun kasi ayon sa kanya, kaya pala kung minsan umuwi ang mga sisiw nila na kulang 1 o 2, ay dahil kinakain pala ng kapitbahay. Akala pa nga niya ay mga daga o ahas lang ang gumawa. Yun pala, ang kapitbahay nila ang may pakana. Hindi naman nagalit ang tatay ni Lola, Sir Alex, kasi malit na bagay lang naman yun. Nagkataon lang siguro na nadaanan niya ang mga manok kung kaya sinubo ang 2 sisiw. Okay lang daw yun sa tatay ng lola ko, basta wag lang tao ang kanyang kainin. Makalipas ang mahabang panahon kung kailan matanda na si Garing, naging lasinggero ito, Sir Alex. Pagkukwento ni Lola, kaya niya raw ginawa yun ay dahil nagsisimula na umano siyang magdusa. Namayapa na lang kasi ang mga magulang ng aking lola. Ang kapitbahay nilang Bantog ay buhay pa rin. Yun nga lang may iniinda at nagdurusa. Kahit gusto na nitong magpahinga, hindi nangyayari sa kadahilan ng walang gustong tumanggap sa binhi ng pagkaaswang na nasa kanyang tangan. Pero makalipas ang ilang taon nun, nabalitaan na lang nila na pumanaw ito sa edad na sobra 100 taon. Matagal na buhay, di ba? Pero matagal din ang pagdurusa. Hindi lang nila nalaman kung may sumaluba sa pagkaaswang ni Garing, ngunit ayon sa iba, meron at meron daw talaga. Siguro'y may isang anak, apo o kaya'y kamag-anak ang naawa sa kalagayan ng matanda, kung kaya bandang huli, tinanggap na lamang upang tuluyan ng pahinga. At yun lang po, sir, ang aking kwento para sa araw na ito. Lubos na gumagalang, Ana Liza ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.